Okay mga kababayan, Chris Ulo, welcome po sa ating munting programa. Pag-usapan ho natin itong isang bata. Oo, hindi ko alam kung bata ni Digong ito or bata ba tawag dito ni Digong o ano. O aso, tuta or askal. Pag-usapan ho natin itong isang bata ho ni Digong. Walang iba kundi ho si Senador Bongo, ha? Palakpakan natin. Siyempre palakpakan natin. Baka sabihin, wala mo lang tayong magandang introduction, di ba? Isa ho kasi ito, si Senador Bongo, na tatakbo ulit. Oo, umihiling ho sa taong bayan na i-re-elect siya. Katulad ho nung isang tropa niya, si Bato de la Rosa. Meron silang kasama ngayon. 3 silang magpa-file. Nire-recommenda ho ng PDP laban. Si Ipe. Oo. Si Ipe. Siguro naman kilala niyo si Ipe, di ba? Oo. Si Ipe, yung first love yata ito ni ni Chris Aquino, tama ba? Ngayon ito si Bongo, nagre-request ho sa taong bayan na i-re-elect siya. Kumbaga iboto pa ho siya bilang senador ulit. Wala man lang kabago-bago, no? Sila na naman, no? Ngayon, Bongo, sir, senador, manalo ka pa kaya? Iboto ka pa kaya ng taong bayan? Although meron pa rin boboto sa'yo pero ganun pa rin kaya karami tulad dati. Matapos ho nilang mapapanood itong video ito na kung saan baka pag napanood nila itong video na to, hindi ka na nila iboto. Oo, kaya pagka hindi ka nanalo, sisihin mo itong news anchor ng TV5. Oo, ng Frontline Tonight. Oo. Na kung saan, mga kababayan, binisto ho si Senador Bongo nitong news anchor ng Frontline Tonight nung News Everywhere, TV5, mga kababayan, about ho sa Pogo. Nako, naloko na. Panoorin nyo to mga kababayan at kayo na humusga kung iboboto nyo pa after nyo mapanood ito. Ha? Panoorin mo to, Bongo. Torture, kidnap for ransom, pang-iskam at pagpatay. Yan po mga isyong dinidikit sa mga operasyon ng POGO o yung Philippine Offshore Gaming Operators. Kabilang sa mga matagal na raw kontra sa POGO ay si Senador Bongo. I-fact check po natin yan. Stop muna natin. Kasi ito mga kababayan, ito si Senador Bongo, may mga pahayago nung mga nakaraan na kung saan, talagang siya, tutol siya dito raw ho sa Pogo. Matagal na raw siyang tutol diyan. Oo, yun ang sabi niya. Minsan nga kasi itong mga politikong ito, mga kababayan, iba ho yung sinasabi sa taong bayan sa mismong ginagawa nila in reality na. Yung mismong reality na. Ngayon, ipapak check. Ha? Ipapak check ho itong si Bongo kung totoo ba yung sinasabi niya sa mainstream media, totoo ba yung kinakalat niya sa taong bayan na dati pa lang tutol na siya sa Pogo? So titignan natin mga kababayan, ha? Sa patuloy na pagdinig ng Senado tungkol sa mga iligal na aktibidad na kinasasakutan ng mga POGO, si Senador Bongo naninindigan na noon pa ay hindi raw siya sang-ayon sa POGO. Lalo na raw kung ito'y nakakapekto sa peace and order ng bansa. Muling ginit ng Senador sa kanyang social media post noong September 9 na for the record ay ayaw daw niya sa POGO. Ang post na yan, meron na po ngayong 1.5 million views. Pero mga kapatid, dati pa nga bang hindi pabor ang senador sa POGO? Yan ang ating bibigyan ng konteksto. Sa pagsusuri ng ating fact-checking partner sa Facts First PH, bagamat nagpahayag si Go ng suporta sa total ban ng POGO nitong Hulyo, matatandaan na noong taong 2021,
Isa po siya sa mga senador na bumoto pabor sa Republic Act 11590 o ang pagpataw ng buwis sa operasyon ng mga pogo. Noong Setyembre naman ng nakaraang taon, hindi kasama ang senador sa mga pumirma sa rekomendasyon ng Senado sa pag-phase out ng pogo sa ating bansa. Paalala mga kapatid, mainam po na ating suriin at bigyan ng tamang konteksto ang mga nilalabas na pahayag ng mga opisyal ng ating pamahalaan para hindi tayo madaan sa matatamis na salita na wala naman palang katotohanan. Naku, grabe Bongo, ang sakit nun ah. Kailangan daw yung mga tao mapanuri. Lalo na sa mga sinasabi ng mga politiko na wala namang katotohanan. Sino ba yung sinasabi ng news anchor dito? Di syempre, sino pa? Di si Bongo. Kasi noong 2021, although itong nakaraang taon, Hulyo yata, nagsasabi siya at nagpo-post siya sa kanyang social media account na dati pa raw siyang tutol sa Pogo. So pag sinabing dati, nung mga nakaraang taon, mga nakaraang panahon. Pero ayon dito, sa panunuri nila, noong 2021, kasama raw ho ito si Senador Bongo na pumirma na payagang magbigay ng kumbaga buwis. Kumbaga magbigay ng buwis sa ating gobyerno. At nung nakaraang taon, ito raw si Senador Bongo, hindi raw kasama sa pumirma para iban ang pogo rito sa Pilipinas. Anong masasabi nyo dyan? Galing mismo sa balita yan. So, ibig sabihin, ito si Senador Bongo, hindi yung totoo yung sinasabi niya na dati pa lang, tutol na siya sa pogo. Meron ba naman tutol na payag ka na magpataw ng buwis sa atin? So, ibig sabihin, kapag pumayag ka at pumirma ka noong 2021 na magbigay ng buwis ang pogo sa atin, payag kang i-operate sila. Payag kang mag-operate sila dito. O pwede ba yung papayag ka or pipirma ka na magbibigay sila ng buwis sa atin dito pero hindi sila mag-ooperate? Saan manggagaling ang buwis kung hindi sila mag-ooperasyon? Noong 2021 yon, nakapwesto pa Senador Bongo yung puon mo, si Digong. Abay nung nakaraang taon, kung dati 2021 pumirma siya na ang pogo magpataw ng buwis sa atin dito sa ating bansa, Pilipinas, nung nakaraang taon naman, hindi siya kasama pumirma para itong pogo maban, totally ban dito sa bansang Pilipinas. So, mali nga yung konteksto na sinasabi mo pati doon sa pinopost mo, Senador Bongo. Na tutol ka. Hindi mo pwede sabihin tutol ka, hindi ka sumama sa pagpirma. Na itong pogo maban na rito sa bansang Pilipinas. Hindi ka sumama doon. So, paano mo sasabing dati ka ng tutol, hindi ka nga sumama? Bakit di ka sumama? Anong dahilan? Kumbaga, taliwas ba ito sa grupo nyo? Yan ang sinasabi natin Iba yung sinasabi nila sa mainstream media ng mga salita, pahayag, iba rin yung ginagawa nila in reality. Nagbibigkas lang sila, nagsasabi lang sila, nagkukwento lang sila sa harapan ng mainstream media, patulay papunta sa taong bayan para iboto sila muli. Kung ano-ano sasabihing magagandang pahayag para makakuha ng simpatya ng tao. Pero iba naman ang ginagawa, reality. Buti. Kita mo, buti, Senador Bongo, nabuking ka nito. Nabuking ka nitong news anchor ng TV5. Ano sabi? Maging mapanuri tayo, taong bayan, mamamayang Pilipino, sa mga sinasabi ng mga politiko na wala namang katotohanan. Ay, grabe, sakit nun.
Palakpakan natin itong news anchor ng TV5. So yun po, maraming salamat mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live or panibagong vlog. Maraming salamat po. Paalam po pa samantala ang inyong lingkod, Host Chris Ulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat po. Kita-kita tayo ulit. Bye-bye.